At sa mga sandaling ito, inanyayahan ko ng bawat isa, sama-sama po tayong tumayo, mga minamahal, at tayo po ay narito na po sa pinakamahalagang bahagi ng gawain ng ating mahal na Panginoon sa ating overnight prayer, ang pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon. At tayo pong lahat ay magbigay galang salita ng Diyos sa mga sandaling ito, dadalhin po sa atin ng ating pong beloved ordained preacher, Nilo Miranda. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher, beloved Brother Mar. Everybody say, praise the Lord. Tayo po mag-isang manalangin. Let us pray. Hallelujah. Our gracious Heavenly Father, in the mighty name of our dearest Jesus, we give all the glory, honor, and thanksgiving unto thy holy name, O God. We thank you so much for everything that you have done, for all the things that you are doing, and for all the things that you're going to do. We thank you so much for the prayers of our dearly beloved parents in the Lord. Thank you so much for your blessings, O God. And we ask you, Lord, to please forgive our shortcomings and cleanse us from all unrighteousness. Help me to bring forth thy message, O God, anoint thy word, and bind the power of darkness, remove all hindrance. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Tayo makabalik sa ating upuan, mga minamahal. Tigit sa lahat, this greeting of praise, worship, thanksgiving, glory, and honor, and majesty belongs to the Most High God, our loving Creator, our dearest Jesus Christ. Amen. And we acknowledge to give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. We cherish the blessed preaching and teachings of our dearly evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida, and our beloved honorable assistant pastor, Linus Almeida. Greetings to the beloved Almeida children with their respective families. Sa ating pong beloved ordained preachers, Kuya Nanding Manalang, kasama natin. Amen. Ating beloved preacher, Brother Mars Pacton, sa lahat ng ating mga co-workers, sa lahat ng mga kapatiran, mga bisita, mga baguhan, magandang umaga na po. Pulakpakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at isang dakilang pagpapala na tayo po'y narito muli. Amen. Isang dakilang blessings, mga minamahal, na ako po'y narito. Amen. At pinagpala po ang inyong bahay-sambahan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito po yung mga bunga ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord. Amen. Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo tuloy-tuloy na po sa ating pong pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. At kindly open your Bible, mga minamahal, praise the Lord. Sa ating pong unang talata, mga minapag-aralan natin yung tinatawag na the plan, God's plan and purposes. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So ang Diyos daw po ay mayroong layunin sa bawat isa sa atin. Everybody say amen. From the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1, pakibasa mo natin ang Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Dito po sa Ecclesiastes, Kabanatang 3, versikulo 1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Amen. Amen. Sa English po, pwede po sa English. From the book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 1. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. So pag-aralan natin ang salita ng Diyos patungkol sa tinatawag na God's plan and purposes. Everybody say amen. Sabi po, mga minamahal, God has an eternal plan for every that includes the purposes and activities of every person on earth. Sabi po ng Biblia. So we must give ourselves, mga minamahal, we must give ourselves to God. Everybody say amen. And as a holy sacrifices, and allow the Holy Spirit, mga minamahal, to accomplish God's plan for us. Everybody say amen. Ang Diyos ay may layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi tayo narito sapagkat accidentally. Everybody say amen. Tayo narito sapagkat ito'y plano ng Diyos sa buhay natin. Everybody say amen. Ako po ay taga dito sa inyong lugar. Dito po ako sa Tarlac, mga kapatid, sa Kapas. Pero yung aking mother, taga Kalulot. Kaya nag-aaral din po ako dito sa dako ng Kalulot, sa May Sindalan at sa Ulingel, mga minamahal. So noong panahon ako po'y nag-aaral, mga minamahal,
pioneering ang gawain natin dito sa dako ng Pampanga. So mga minamahal, ako po ay tumutulong lamang noon, mga minamahal, sa banal na gawain. Na first love ako sa mahal na Panginoon, iniwanan ko aking pag-aaral dyan sa Angeles City. Mga minamahal, ako po ay nag-full-time, Eversea, praise the Lord. So dito ako nang nag-full-time, dito sa dako ng Pampanga, sa may Paraiso. Amen. So napakaganda ng plano ng Diyos, Eversea, praise the Lord. So merong layunin ng Diyos sa buhay natin. Ulitin ko po, we are incapable of planning our lives. Only God knows the future. Everybody say amen. And He is the one who capable choosing our vocation and path. Just an architect who prepares accurate drawing for its new building under His guidance and instruction. So the Lord our God has a perfect, detailed, accurate plan for the life of every one of His children. Everybody say, praise the Lord. So napakaganda pala ng plano ng Diyos sa buhay natin. Everybody say amen. Hindi natin pagsisisihan na tayo sumunod sa tawag ng Diyos, sa plano ng Diyos sa buhay natin. Everybody say amen. Sapagkat dito tayo pagpapalain ng ating napakabait na Diyos. Everybody say praise the Lord. So mga minamahal, sabi po ng ating nabasa, mga minamahal, allow the Holy Spirit to accomplish God's plan. Mga minamahal, sa buhay natin, everybody say amen. And be careful not to be out of God's will and miss His, tinatawag na miss His timing and purposes for our lives. Huwag nating ipahintulutan yung plano ng Diyos masira sa buhay natin. Everybody say amen. Everybody say amen. Naalala ko yung the parable of the potters and the clay in the book of Jeremiah. Sabi ng banal na kasulatan, the word of the Lord came to prophet Jeremiah, and God said to him, go to the house of the potters, itinatawag na magpapalayok, go to the and see what the potters, sinasabi niya na ginagawa niya doon sa palayok. Ang parable na yun, mga minamahal, merong pinaintulot ng Diyos, sapagkat may layunin ng Diyos. Una, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, God has a perfect plan for the life of every one of His children. Ever say amen. Kagaya ng magpapalayok na gumagawa sa ng palayok. So, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, merong itinuro ang Diyos na pinaintulot ng Diyos kasi pumunta doon sa bahay ng magpapalayok para ipakita ng Diyos na sabi po niya, ang pagpapalayok ay merong kapangyarihan sa putik. Ever say, praise the Lord. Ganun din ang Diyos sa bawat isa atin. Tayo po'y putik sa kamay ng Diyos. Ever say, amen. May plano ang Diyos sa bawat isa atin. Our submission to God, our lack of submission to God can prostrate the original plan of God in our lives. Ever say, amen. Pag wala tayong pagpapasakop sa Diyos, masisira ang plano ng Diyos sa buhay natin. Ever say, amen. Our fervent communion to God, mga minamahal, our lack of fervent communion, perfect commitment to God can prostrate the original plan of God in our lives. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, kailangan tayong magpasakop sa mahal na Panginoon para may sakatuparan ng Diyos ang kanyang layunin sa buhay natin. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So mga minamahal, minsan, ang plano ng Diyos nasisira dahil sa ating hindi pagpapasakop. Ever say amen. Pero kung tayo nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, tuloy-tuloy ang plano ng Diyos. Sabi po ng banal na kasulatan, ang plano ng Diyos is not to harm us. Ever say amen. Jeremiah, chapter 29, verse 11. Pakibasa mo natin sandali bago natin ituloy, mga kapatid. From the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Amen. Jeremias, Kabanatang 29, talatay 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo,
Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Sa pong malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Ito po ang sabi ng Biblia. Sabi ng ating nabasa, I know the thoughts that I have thought to you. Sabi ng Biblia, Amen. Alright. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Bibigyan tayo ng magandang kinabukasan ng Diyos. Pag sinabing unexpected end, it means to say, successful life. Ever say amen. In order for us to experience the tinatawag na successful life, we must submit ourselves to God. Ever say amen. Amen. Pasakop tayo sa mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, mga pag sinabing successful life, it means the man who enter into the plan of God. Ever say amen. The man who experienced the presence of God and the man who experienced the power of God. Ever say, praise the Lord. Yun ang pong tinatawag na successful na tao. Yung tinatawag na great achievements ng tao, mga minamahal, hindi yung kung ano-ano ang mga bagay, kundi ang great achievements ng tao, yung ikaw ay meron kang right relationship sa ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Yun ang tinatawag na achievement, great achievement, spiritual achievement. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi tayo, walang masamang plano ang Diyos sa buhay natin. Ever say amen. Kundi tayo bigyan ng mabuting kawakasan. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, from the book of Jeremiah, chapter 10, verse 23, pakibasa natin sandali. Praise the Lord. From the book of Jeremiah, chapter 10, verse 23. O Lord, I know that the way of man is not himself. It is not in man that walketh to direct his step. Amen. Jeremias 10:23. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Amen. Everybody say, praise the Lord. So maliwanag po mga minamahal, sabi ni Prophet Jeremiah, hindi sa tao ang nagtutuwid ng kanyang lakad, ng kanyang sarili. Everybody say amen. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang, kundi may ang Diyos pala ang nagpaplano sa lahat ng bagay. Everybody say, praise the Lord. So kung tayo po mga minamahal ay mahal na Panginoon, ang Diyos ang mag-aayos ng buhay natin. Ever see amen. Kaya hindi kalugihan na tayo na ngayon ay naglilingkod sa Diyos. Ever see amen. Hindi kalugihan na ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos. Hindi kalugihan na sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Hindi kalugihan para sa iyo mga minamahal at nagtiwala ka sa Diyos. Ever see amen. Sapagkat ito yung dakilang pagpapala na tayo nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Sa aking buhay, mga minamahal, maraming pagpapalang ibinigay ng Diyos sa aking buhay. Yung aking mga loved ones, yung aking mga kapatid. Meron akong kapatid, mga minamahal, nasa bingit ng kamatayan, dying na siya sa kanyang karamdaman. Siguro mga 8 years ago, nandun ako sa Cebu. Tumawag yung aking sister, ang sabi niya, umuwi ka sapagkat si kuya nasa ospital at delikado ang kanyang kalagayan. Nandun ako sa Cebu, maraming krusada. Sa mga minamahal, hindi ako makauwi-uwi. Pero every night, magdamag akong nagpipray. Alam niyo po, nung ako'y umuwi, nandun sa ospital yung aking brother at dying. Sapagkat meron siyang malfunction of liver, nanilaw na siya, lumobo na siya. Hindi na siya makainom ng kahit isang kutsarang tubig. Mga minamahal, sabi ng doktor, kailangan siyang operahan bukas. Paganda ng pera. So mga minamahal, 170,000 noon. Sabi ng doktor for operation alone. Alam niyo po mga kapatid, nandun ako sa Cebu, lumipad ako papuntang Tarlac, tuloy ako sa ospital. Pagdating ko sa ospital, nag-send ako ng message sa beloved children para backup prayer sa aking brother. So mga minamahal, ang reply ng beloved children, sabi niya, yes kuya. To the first prayer of our beloved honorable pastor, the life of your brother will be extended. Ever say amen.
So, nandoon ako sa ospital, pinag-pray ko yung aking brother, mga minamahal, by the grace and the power of God, mga minamahal. Nang gabing yun, pinalangin ko yung aking brother, kinabukasan, dinala siya dito sa Pampanga, para dito siya operahan, mga minamahal. Pinasitiskan, 2 beses pinasitiskan, sapagkat nagulat ang doktor, clear ang CT scan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng doktor, bakit na-clear? Meron akong inilagay dyan at kailangan kong kukunin yun. Subalit, sabi ko, mahal na Panginoon, sa pangunang dalangin namin, beloved pastor, lahat ng nilagay ng doktor matunaw, tinunaw ng ating mahal na Panginoon. Yung aking brother, walang operation, 3 days, 4 days, na-discharge sa hospital hanggang ngayon, buhay. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Every shout, praise the Lord. Mga minamahal, buhay ang Diyos. Ever see, amen. Nandun ako sa Australia, mga minamahal sa Perth, Australia. Tumawag yung aking sister. Sabi niya, si kuya nasa hospital. Yung aking isang brother naman, kailangan siyang i-angioplasty. So nag-prepare ng kulang $1 million para sa kanyang angioplasty. Mga minamahal, tumawag sila. Pagkatapos, mga minamahal, nang tumawag ang aking sister, Wednesday, operahan ng aking brother. 9:00 ng umaga, ang operation. Tumawag sila ng 8:30 ng umaga. Naka-gown na siya, nag-fasting na siya, ready ng doctor, ready ng room, operating room, ready ng nurse. Mga minamahal, pagkatapos sabi ko mag-pray tayo. Pagkatapos ng aming prayer, mga minamahal, ipinasok sa operating room. Anong gulat, mga minamahal ng doktor? Kinansel ng doktor ang operation. Walang nangyaring operation na discharge yung aking brother. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos natin dito, mga minamahal, napakaganda ng layunin niya sa buhay natin. Ever see, amen. Napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. Last mga 3 weeks ago, magma 1 month na siguro, tumawag yung aking brother nasa Canada. Nagulat ako, tumawag siya, sabi niya, baka prayer mo ko. Sapagkat sabi niya, nakasagasa ako ng bata, 5 years old. Mahina lang yung takbo niya kasi magpa-park na siya. Kaso yung bata naglalaro ng volleyball. Na out of balance siguro, na out of control, pumasok siya sa gulong sa likod ng kanyang truck. Yung pickup na malaki. Mga minamahal, umangat, tumaas daw yung kanyang gulong at bumagsak. So meron siya nasagasaan. Pagbaba niya, tinignan ko anong nasagasaan niya, yung bata, dumudugo yung ulo, kalong-kalong ng magulang. Tumawag sa akin, baka prayer mo ko na walang mangyari sa bata. Yung 5 years old, malambot pa yung bungo, ever see, man. Napakalambot ng bungo. Yung ganong kalaking truck, nandun ako sa Canada kasi galing ako ng Canada. So nakita ko yung sakyan, mabigat yun. Mga minamahal. Pero ang himala ng Diyos, sabi ko mag-pray tayo, kinast out, mga minamahal. Pagka, dahil gabi doon, umaga dito, so hindi ako napakali. Pagka umaga na doon, tumawag uli ako. Tinanong ko siya, kumusta? Sabi niya, milagro. Amen. Sapagkat yung bata, walang nangyari sa bata, lumabas yung bata sa ospital. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ito ang napakaganda sa ating paglilingkod sa Diyos. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sumusunod tayo sa plano ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Never see, amen. Kaya naman nandito, sinasamahan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, ng biyaya ng mahal na Panginoon. Never see, amen. Sabi ng Biblia, the steps of the righteous man are ordered by the Lord. Kindly open your Bible. Kindly po, praise the Lord. Dito po tayo sa Psalm 32 verse 8. From the book of Psalms chapter 32 verse 8. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Amen. Amen. Pakibasa din po natin ang ibasahin mo natin ng yung Isaiah chapter 58 verse 11.
Sige po. From the book of Prophet Isaiah, chapter 53, verse 11. He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied. By his knowledge shall make a righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Amen. Dito po sa Isaias ang kabanatay 53 at ang talatay 11, ito po sinasabi, siya'y makakakita ng pagdar... 58. 58:11. 58:11. From the book of Isaiah 58:11. And the Lord shall guide thee continually and satisfy thy soul in drought and make fat thy bones, and thou shalt be like a watered garden and like a spring of water whose waters fail not. Amen. Amen. Sige po. Isaias, kabanatang 58, ang talatay 11. At papatnubayan ka ng Panginoon na palagi at sisiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako at palalakasin ang iyong mga buto at ikaw ay magiging parang halamang na dilig at parang bukal ng tubig na ang tubig ay hindi naglilikat. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isaiah 58:11. Ito po ang pangako ng Diyos sa atin. Ever see, amen. God's plan is continuous o continually. Ever see, amen. Hindi tayo ilalagay ng Diyos sa ere para iwanan ng mahal na Panginoon. Ever see, amen. The God of our God is a strong God. He show Himself a strong God. Ever see, amen. In behalf of His people. Ever see, praise the Lord. It's like during the days of Moses, when God called Moses and bring the children of Israelites, mga minamahal, to cross the sea. Ever see, man, the Red Sea. Sabi ni King Pharaoh, the God of Moses is a poor general, sapagkat mga minamahal, no way out ba? Nandoon sila sa tabing dagat sa the Red Sea. Sabi niya, mahina ang Diyos ni Moses. The God of Moses is a poor general, mga minamahal. Pero sabi ng Biblia, the Lord our God, He will guide us continually. Palapakan mo natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos sa ating paglilingkod na ito. Ever see, man. Sabi ng Biblia, mga minamahal, and the Lord shall guide thee continually and satisfy thy soul in drought and make fat thy bones. Ever see, man. And thou shalt be like water garden and like a spring of water whose waters fail not. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos. Ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. He show Himself a strong God. Hindi kulelat ang Diyos natin. Kaya ng Diyos, ever see, men, kung paano niligtas ang ating beloved parents in the Lord sa talipaw. Kung kulelat ang Diyos natin, mga minamahal, hindi walang kapangyarihan ng Diyos. Ubus sila lahat doon. Pero sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating paglilingkod sa Diyos, ipinakita ng Diyos na siya'y makapangyarihang Diyos na ating pinaglilingkuran. Every shout, praise the Lord. Amen. Napakaraming patutuo. Ever see, amen. Napakaraming testimonyo ng mga kapatiran, mga minamahal. Nandito ako sa Cebu, mga minamahal. Tumawag yung isang kapatiran natin sa dako ng Australia noon. Sabi niya, Kuya, ipag-pray mo yung aming sinyera nasa ospital. Meron siyang aneurysm. Biniyak yung ulo. Pagkatapos mga minamahal, after 3 days, tumawag uli. Sabi niya, Kuya, pwede mong ipag-pray uli. Bakit? Sapagkat sabi ng doktor, wala nang silang magawa. Kailangan tanggalin yung life support para mamatay na siya. Pwede ba, Kuya, na ipag-pray mo siya bago namin tanggalin yung life support? Sabi ko, sige. Nag-pray po tayo mga minamahal to the first prayer ng beloved parents in the Lord. Alam niyo po ang himala ng Diyos. Pagkatapos ng prayer, tinanggal yung life support. Imbis na mamatay, nabuhay, mga minamahal. Pagpunta ko ng Australia, nagkita kami doon. Sumalubong siya, sabi niya, Brad, tinanggal yung kanyang sombrero. Napakalaki ng uka dito, mga minamahal. Sabi niya, Brad, ako yung namatay na namuling nabuhay. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. So ang Diyos natin pinaglilingkuran nito, ipinakita niya sa atin na siya'y makapangyarihang Diyos. Walang bagay na imposible sa Kanya. He will guide us continually. Hindi tayo iwan sa ere. Ever see, men? Merong awitin na pamagat, mga minamahal, na it didn't bring us this far to leave us.
He didn't teach us to swim to let us drown. He didn't build a home in us to move away. He didn't lift us up to let us down. Ever see, amen? May pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Napakaganda ng layunin ng Diyos. Kapag sinunod natin ang plano ng Diyos sa buhay natin, makikita natin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ever see, amen? Sa Cebu, mga minamahal, pandemic, before pandemic, nag-terminate yung aming contract sa pastoral house natin dahil nag-rent lang tayo. So, binigyan tayo ng 2 weeks sheriff to vacate the place. So 2 weeks, wala kaming halos tulog, nagigiba. Hindi ko alam kung saan dadalhin yung gawain. Mga minamahal, dahil napakarami namin, may gid kaming 30 kapamilya, 100 plus kami sa Cebu na workers. 30 household ba? So sabi ko, saan dadalhin ito? Ang gawain, paano? Hindi ko alam kung paano gagawin. Pagkatapos mga minamahal, maghanap kami ng marentahan namin na lupa, na warehouse. Ang taas, 350,000 a month. Pagkatapos, negotiate namin, nakuha namin 220,000 a month. So mga minamahal, 220,000 a month, warehouse, lumang warehouse, katabi pa namin, piggery. Yung poultryan ba? Sa pag umuingip yung hangin, papunta rito, babalik tayo yung sikmura mo. Amen. So talagang mabaho, mga kapatid. Pero by the grace of God, sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo impintulot na pagpanahon ng gawain. Lahat ng hangin papunta ron. Within 1 year time, lahat ng hangin papunta ron. Mga minamahal. Amen. Kung just imagine, sabi ng Beloved PH, Kuya, 1 year lang kayo. Nagbayad kami. Almost more than 2 million sa ang binayaran namin, mga minamahal, for 1 year. Walang pera. Pero napakabait ng Diyos. Pinakita ng Diyos na makapangyarihang Diyos. Binigyan tayo ng sariling lupa ngayon. Half hectare, mga minamahal. Nakapagtayo tayo ng magandang bahay-sambahan. Amen. Mga quarters ng mga workers. Up and down. Konkreto. Mga minamahal. Amen. 30 household. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Accommodate lahat. Amen. 30 bahay, parang tag 2 million sa mga subdivision. Amen. Pagkatapos yung chapel natin, by the grace of God, natapos, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, totoo ka na Diyos namin pinaglilingkuran. Ito yung bunga ng panalangin natin, beloved parents in the Lord. Ever say, praise the Lord. Kaya sabi ko, mga minamahal, totoo ang sabi ng Biblia, dahil God's plan is continuous. Continually. Hindi tayo iiwanan sa langanin ng Diyos. God's plan is definite and specific. The step of a righteous man are ordered by the Lord. Ever see, amen? Ang lakad ng taong matuwid ay nasa patnubay ng Diyos. Ever see, amen? Sabi ng banal na kasulatan, ang plano ng Diyos is irresistible. Ibig sabihin, hindi kayang walang makakapigil sa plano ng Diyos. Ever see, amen? Kaya mga minamahal, sinong hindi maglilingkod sa mahal na Panginoon? Palapakan natin ang mabait na Diyos. Itong lahat ay dahil tayo nasa katotohanan, nasa bunga ng panalangin natin, beloved parents in the Lord. Tinatamasa natin ang pagpapalang ito. Amen. Kaya nang ako'y nag-aaral dito, mga minamahal dyan, nag-aaral ko sa Olingel, divide yung isip ko, ano kaya gagawin ko? Mahal na Panginoon, kalooban mo bang mag-worker ako? Hindi, mangusap ka sa akin. Kinakausap ko ang mahal na Panginoon, kausapin mo ko. Mga minamahal, kahit sa panaginip. So na naginip ako, mga minamahal, yung aking panaginip, merong malalim na bangin. Merong puno doon. Lilipat ka doon sa malawak na sapa na malalim na bangin sa magitan ng lubid. Nakuha niyo aking sinasabi, mga minamahal. Amen? So lilipat ka sa magitan ng lubid. Gagano ka sa lubid ba? Tatawid ka. Ang problema, nung ako'y tatawid, yung aking kamay may pera, may barya. So pag umawak ako sa lubid, hindi ko mahawakan yung lubid dahil may pera eh. May barya. So mga minamahal, pag ginawakan ko yung lubid, nadudulas yung aking kamay. So nagising ako. Sabi ko, ano kayong ibig sabihin? Kinausap ako ng mahal na Panginoon, you cannot serve two master at the same time.
You cannot serve mammon and gods. Ever see, amen? So maliwanag, ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos. So iniwanan ko yung aking pag-aaral, grabing pag-uusig, mga minamahal. Pero ngayon, hindi na, wala na. Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Sabi ko, mahal na Panginoon, bigyan mo pa ako ng isang panaginip. Kausapin muli ako. So kinausap na naman ako ng mahal na Panginoon. Sa aking panaginip, nag-aararo ako. Nag-aararo, pagkatapos iniwan ko yung araro, umuwi ako sa amin, niyakap ko yung aking mama, hinagkan ko yung aking mama, pagkatapos bumalik ako dun sa araro. Paghawak ko dun sa araro, mga minamahal, merong ayaw kumagat nung araro. Pagkatapos meron tinig galing sa langit, disqualified. Nagising ako, ano kayang ibig sabihin nun? Pagbasa ko sa Biblia, walang taong umawak sa araro na lumingon karapat-dapat sa kariyan ng Diyos. Ever see, amen. Ibig sabihin tayo po ngayon ay nagsasagawa sa dakilang plano ng Diyos sa buhay natin. Gawin natin ang kalooban ng Diyos, gagawin ng Diyos ang the best para sa atin. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Sumunod lang tayo sa kalooban ng Diyos. Ever see, amen. Ang plano ng Diyos continually, definite and specific. God's plan is irresistible. Ever see, amen. God's plan, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan is, for our own profit, palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya walang kalugihan sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Magpakainit tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil na tayo nasa huling araw. Ever see, amen. Meron tinatawag na non-negotiable for life. Una, seek God, not sin. Ever see, amen. Hanapin mo ang Diyos, huwag ang kasalanan. Seek God, ever see, amen. Those mga minamahal who seek God will experience God has a wonderful result for those who seek Him. Ever see, amen. Una, mga minamahal, those who seek Him will be able to stand firm against their enemies. Those who seek Him, sabi ng Biblia, mga minamahal, sa mga nakakinig, will find rest and peace from God. Ever see, amen. Makasumpong tayo ng kapahingaan sa paglilingkod natin sa Diyos. Fear God. Matakot tayo sa Diyos, hindi sa tao. And love God, not the world. Ibigin mo ang Diyos, di ang sanlibutan. Ever see, amen. Tayo naglilingkod sa totoong Diyos, mga minamahal. Hindi basta-basta. We are in the last days. The danger the church faces. Una, itinatawag nga ignorance. Ever see, amen. Huwag tayong maging ignorante sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, neglectfulness, kapababayaan. Ever see, amen. Pabaya sa paglilingkod sa Diyos. Pangatlo, kompromiso sa sanlibutan. Pangapat, lukewarmness, panlalamig. Panglima, apostasy, pagtalikod sa Diyos. Wala nang panahon tayo tatalikod sa mahal na Panginoon. Ever shout, praise the Lord. Magpakainit tayong lalo sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sa Cebu, napakaraming testimonyo. Yung ating crusade, last March, April, 2 buwan halos krusada, almost 600 souls ang nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Ever see, amen. Kaya mga minamahal, talagang napakasarap maglingkod sa Diyos. Yung ating gawain pinagpapala dahil sa prayers, ito yung bunga ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord. Pag tayo sumunod sa Diyos, pagpapalain yung ating pamilya. Pagpapalain yung ating mga anak. Pagpapalain yung ating buhay. Walang kalugihan. Ever say, praise the Lord. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon.